action. Charot lang guys. So online loan app review po tayo today. But for this video, hindi po bago yung online loan app na pag-uusapan natin. Pero may mga pagbabago guys at dapat natin siyang balikan. Matutuwa kayo sa mga pinagbago ng loan app na to. Yung pangalan ng loan app ay si PXT. Ito po yung under sa PXT Lending Investors Inc. Sneak peek. Nasa iOS na siya ha. And another thing na na-notice ko sa kanya, na-impress ako. Pero kayo yung huhusga. Kaya in this video, pag-usapan natin si PXT. Which installment, SEC registered. Alam niyo na yun guys. Keep watching. Hello everyone! Welcome back to my channel. It's Ate Red here at Online Loan Platforms po yung pinag-uusapan natin dito sa channel. But of course, yung focus natin is financial literacy and being responsible borrowers. And dapat alagaan po natin yung mga account natin sa loan app na to kung meron tayo. Dahil SEC registered po siya and CIC reporting entity. So kung ano mo yung magiging record mo sa loan app na to, naku, makaka-apekto to sa mga future financial loan apps mo. Okay. Yes guys, nasa iOS na siya pero nagdadalawang isip talaga ako kung i-download ko siya dito sa phone ko, yung main phone ko kung saan lahat ng mga OLA na super pinagkakatiwalaan ko andito guys. Alam nyo ba nakakatakot na mag-add ng isang OLA na parang hindi buo yung loob mo dahil baka makaka-apekto to sa mga ibang OLA na nandito. Pero guys, total legit naman siya. So, I took the risk para sa inyo. Hala, sana all naka-iPhone 17. Don't worry guys, kung meron kayong credit limit sa S-Loan, pwede nyo itong i-check out sa Shopee guys. Meron tayong product link dyan para hindi na kayo mapasana all. Or there are other options. You can check this video. Anyways, can't you see? I need some commission from Shopee. Shopping links. Pero it has nothing to do with this app guys. So yun nga pag-usapan natin tong si PXT. Guess what? October pa yung last loan ko sa loan app na to. And that was 9,000 pesos. At nung nabayaran ko siya nung November, 30 days lang po, nung nabayaran ko siya, sabi ko ayoko na. For one, meron po siyang kaltas. Advance po siyang nagkakaltas ng service fee na medyo masakit din sa bulsa ha. But well, at least it's better than Mr. Cash. Pinili ko yung 30 days dahil pag nag 30 days, zero interest na siya. Bali kakaltas lang siya ng service fee upfront pero babayaran mo lang dalawang 4,500 for, say for example, sa loan na 9,000. Pero yung kinaltas niya, 1,174 ha. Kung dun ka naman sa 45 days niyang term, aside from magkakalta siya, mayroon siyang dadagdag na interest. Sinilip ko siya kasi may nag-mention kasi na nasa iOS na rin siya. Kasi dati, Google Play lang po talaga siya. So that is why itong PXT account ko, which is really mine, verified po yung SIM na andito. Ito po siya sa Android kong phone. Again, kung bet nyo to, check out din siya sa Shopee na pwede nyo rin balhin in installments if may S-Loan, S-Pay later kayo. Anyways, tama na nga yan. My point is, may mga changes ako na mukhang okay, mukhang promising at nagulat ako. So far, okay na rin ha. Nga lang, sneak peek, meron pa rin siyang ikakalas. You can loan up to 50,000 pesos. Ilang beses na rin nung nag-update, kasi dati na lumalabas na up to 100,000 daw. And typically, depending on your credit history and system assessment, tumataas yung credit limit mo every time natatapos mo yung isang loan. But I'm going to share the screenshot of my last loan para meron tayong point of reference because my last loan was 9,000 pesos. Nag 30 days lang ako para zero interest siya. Pero nagkaltas po siya ng 1,174. Agad ko naman natanggap guys. Kasi usually kung good naman yung record mo dito kay PXT, wala ka namang issues, kaagad naman po siyang natatanggap. Yun nga lang, every time na magtitake ka ng loan, nag-i-evaluate siya sa'yo, parang kinakalculate niya pa kung pauutangin ganyan o hindi, kaya lalabas yung ganito. Well, anyways guys, so hindi ko siya inutangan for a while dahil yun nga, hindi ko kasi bet yung mga loan app na ang laking kinakaltas guys ha. At kung maglo-long term ka, may idadagdag pa siyang interest. Pero, lo and behold, now that it's 2026, dapat lang magbago siya this 2026 dahil dapat kasi panindigan yung pagiging legit niya. Kaya dapat gandahan niya pa yung terms niya. Surprisingly guys, so ayun, nag-login ako sa loan app na. Dito muna ako sa Android kong phone. Credit assessment siya sa akin. 1,000 pa rin yung kanyang offer pero hindi ko muna sinilip yung kanyang terms. Agad, dinownload ko siya dito guys. Dinownload ko si PXT. So ayun, nagbigay ako ng phone number. Same phone number ha. Same phone number sa gamit ko dito. Ano naman yung naging offer niya sa akin dito, ganun din yung dito. So copy-paste. It is good because kung say for example, masira yung cellphone mo, kailangan mong isaksak yung SIM mo sa ibang cellphone, nakaka-login ka naman so far. It allows you to be logged in at the same time sa both devices, which is kind of a security risk para sa akin. May ibang mga OLA na hindi talaga papayag na mag-login ka dun sa isang device
while active pa yung login mo sa isang. Basta only one device is allowed. But dito kay PXD, parang pwedeng sabay. So, siguro they should look into this. But anyways, other than that, guys, yung napansin ko naman is, kumakaltas pa rin siya. Pero I don't know if it's just mine because, again, this video is not sponsored naman. It is based on my personal experience. Dahil meron po akong PXD account, umaba yung kanyang service fee. Yay! Well, not much. 200 pesos, but it is something ha. Mas mababa kaysa sa dati niyang offer, guys. 200 pesos less kaysa sa previous niyang offer. Hindi po siya pa 7 days. And more akong na-surprise kasi nung chinek ko naman yung 45 days niyang term, well, yes, of course, because yung pag-compute ng service fee is the daily 0.3 something interest times your loan times the number of days at wala na siyang interest mga guys. So service fee na lang advance niyang ikakatas, which makes it better than Mr. Cash. Kasi ito si Mr. Cash guys, mas mababa nga yung ikakaltas ni Mr. Cash versus yung 963 na ikakaltas nitong si PXT. Pero makakatipid ka naman sa interest dito kay PXT kasi 0% interest siya. Dito kay Mr. Cash may idadagdag pa siyang interest. Kasi mas maganda pa rin yung mga loan app na buo nating natatanggap at may konting interest na idadagdag. Basta buo. I don't know kayo, ano gusto nyo? Okay lang ba sa inyo yung ganito? Pero para sa akin, mas gusto ko talaga yung mga loan apps na buo yung natatanggap. Just in case you really are interested sa pag-apply sa loan app na to, hingi po siya ng personal information, of course. Email, Facebook Messenger link, Viber, and backup phone number is optional. The good news is, pag sinabi mong self-employed ka nang a-approve naman siya at hindi na siya masyadong hihingi ng kung ano-ano pang employment information. Yung loan app na to, hindi po siya makulit. So, when may mga active loans pa ako sa loan app na to, nagte-text lang siya at siguro tumatawag pero hindi ko lang napapansin, hindi ko lang nasasagot. Pero hindi naman talaga siya makulit. You can submit IDs like UMID, passport, driver's license, SSS, PRC, postal ID and national ID. Pwede po sa loan app na to. But, well, I don't know if it's just my account, but this is something na siguro i-consider natin. And I'm sure, kasi I think yung kanina sa simula before niya i-present yung 9,000, I think yun na yung pag-credit assessment niya sa akin. So, 99.1% sure na matatanggap po to sa Union Bank ko if I claim this. Pero hindi ko siya kinlaim, guys, dahil para sa akin, mas gusto pa rin yung mga OLA na walang kaltas. And meron kasi akong OLA na gustong applyan. Kaya binabawasan ko yung mga active loans ko at the moment, guys. Kaya hindi ko na muna tinake yung loan na to. Anyway, so yun na. Kayo nang humusga. Ito po yung mga changes na nagustuhan ko so far sa loan app na to, na nasa iOS na siya. Kailangan niya lang higpitan ng konti yung kanyang security measures. But I don't know. Let me know what you think about this. And yun, bumaba yung kanyang fees, which is really, really, really good. So I hope mas maging reliable pa siya at wala na sana yung mga yung mga issues na bigla na lang ayaw magpa-reloan. I don't know. Maybe it's a risk, has something to do with risk assessment. The best thing that we can do here is for us to continue taking care of our credit history para wala tayong mga mali sa mga legit na mga online loan platforms. So, I don't know. Let me know what you think, guys. At kung hindi kayo approved dito kay PXT, again, we have options. You might want to check them out here. The list of legit loan apps playlist. I've made this list para meron kayong pagpipilian kung sakali hindi nag-work sa'yo yung ganitong klaseng loan app. Hindi ko sila pinopromote, but I've tried them and so far okay naman yung naging karanasan ko sa mga loan apps na to. Pero it's up to you guys. So thank you so much for watching. I will see you on my next vlog. Bye-bye!